lecture. So so inshallah subhanahu wa ta'ala sana maging, aral sa atin at, panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng napag-aralan natin, maisabuhay natin at ito ay, maging isang saksi sa atin sa araw ng paghuhukom upang sa gano'n, makamit natin ang gantimpala na inaasam-asam natin dito, sa mundong ito dahil sa pagsasaliksik ng ng kaalaman. So, nakuha natin kahapon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga gawain sa Hajj. So, sinabi ko, simula sa Yawmut Tarwiyah sa ikawalong araw ng Dhul-Hijjah, yung mga, mutamatti, so nagsisimula sila sa, pagpasok sa ihram. Ibig sabihin, doon na mag-start ang kanilang Hajj. So, ang gagawin nila, ang ginagawa nila, tulad ng nabanggit ko kahapon, mag-prepare tapos pumasok sa ihram bago magtanghali sa Yawmut Tarwiyah dahil sila ay pupunta sa, Mina. So ngayon, yung, Qiran at saka Ifrad, tulad ng nabanggit natin at sinabi natin ito paulit-ulit, ay sila ay nananatili sa loob ng ihram hanggang sa matapos nila ang Hajj. So ang pinag-uusapan natin kahapon, yung mag-i-ihram lang, yung tamattu'. Ngunit hindi ibig sabihin yung Qiran at saka Ifrad, hindi ibig sabihin na hindi na sumama doon sa Mina, sumama pa rin. So yung mag-prepare lang dito, yung, tamattu'. So kadalasan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga Hujjaj nasa malayo tulad tulad sa atin sa Pilipinas, yung mga Hujjaj, yung mga, jamaah na pumunta dito tapos mag-umrah muna hanggang sa nakatapos sa umrah at saka magtahallul ng buong-buo, ibig sabihin back to normal at maghintay ng Yawmut Tarwiyah. At nakuha din natin na yung mga ginagawa nila sa Mina, sa Yawmut Tarwiyah. So nabanggit natin, unang-una na dito yung, pagtalbiyah, pangalawa yung pagsasagawa ng, pagdarasal ng 5 times a day. So ang gagawin lang nila doon yung, magkasar lang sila, magkasar lang maliban na lang doon sa Ahlu Makkah. Dahil ang Mina ito ay, sakop pa rin ng Makkah at sabihin na natin ito ay kabilang sa City of Makkah. Kaya yung taga Makkah, ah, ang ang gagawin nila 'pag, magdarasal sila kailangan pa rin na 4 na, rak'ah doon sa tinatawag nilang rubaiyah tulad ng, Zuhur, Asar at saka Isha. Walang walang kasar sa mga taga Makkah. Okey, tayyib. After doon nabanggit din natin kung kailan sila magpunta sa Arafah. So, hanggang sa sumikat ang araw, sa araw ng Arafah, iyon ang sunnah. Ngunit hindi ibig sabihin na tulad ng binanggit natin kahapon, paulit-ulit din, hindi ibig sabihin na, ah, kapag kapag hindi sumikat ang araw, hindi na sila puwedeng magpunta doon. Puwede sila magpunta doon ngunit, ito ay khilafus sunnah. Ibig sabihin, hindi nila nagawa yung sunnah kung saan, tinuro ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, nabanggit din natin yung mga, dapat nilang gagawin sa Yawmu Arafah, sa araw ng Arafah. So nabanggit din natin yung, kahalagahan ng araw na ito, para sa mga Hujjaj, para sa mga taong magsasagawa ng Hajj at saka yung mga taong hindi, magsasagawa ng Hajj. Ngunit, sa taong ito, siguro sa 26, May 26 ang Yawmu Arafah, ang araw ng Arafah. Kaya inshallah subhanahu wa ta'ala kung hindi man tayo magpasting ngayon hanggang sa, Yawmut Tarwiyah, basta sisikapin natin
yung hindi magsasagawa ng Hajj na makapag-fasting doon sa Yawm Arafah mismo dahil ito ay nabanggit sa hadith tulad ng nabanggit ko kahapon ay mahalaga at pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating kasalanan sa loob ng 2 taon. Ang taon na nakalipas at ang taong na paparating pa lamang. So ito ay malaking biyaya sa atin biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kasalanan na pinapatawad dito, yung kafara na banggit dito sa hadith, yung mga maliliit na kasalanan, yung mga minor na sins kung tawagin, yung mga maliliit na kasalanan. Pero yung mga major sins, mga malalaking kasalanan, talagang kailangan ito ng tauba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bawat isa sa atin ay alam ang ating mga sarili kung saan ang ating sitwasyon. At nabanggit din natin yung kahalagahan ng pagpaparami ng panalangin sa araw ng Arafah. Lalong-lalo na yung mga hujjaj, yung mga taong magsasagawa ng Hajj. At nabanggit din natin yung araw ng Arafah para sa hujjaj, ito ay kasama sa rukun. Ibig sabihin, sa haligi ng Hajj, kapag ito ay halimbawa na naiwan, tapos nakalampas sa kanyang oras, ay hindi na ito pwedeng balikan. Kaya isang mahalaga rin na talakayin itong araw ng Arafah para sa mga hujjaj. Dahil nabanggit din sa hadith, ang pagsasagawa ng Hajj ito ay Arafah. Ibig sabihin, dapat ang mga hujjaj makapunta diyan sa Arafah. Ganon din, nabanggit din natin yung very specific dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpunta sa Arafah ito ay rukun, ngunit hanggang yung pananatili hanggang sa lumubog ang araw ito ay kasama sa obligatory ng Hajj. So ang obligatory, kapag naiwan ay kailangan magkatay ng isang tupa o kaya mag-alay ng isang hayop para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabayaran o kaya bilang isang parusa na naiwan ng isang magsasagawa ng Hajj. So nabanggit din natin yon, walillahil hamd. At saka yung mga obligatory, baka babanggitin natin mamaya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So yung pagtartib ng author o kaya muallif dito sa tinatawag na pagsasagawa ng Hajj at Umrah, medyo nakakalito, ngunit kung ulit-ulitin natin, basahin natin ng paulit-ulit, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, maunawaan natin ng tama at saka dalisay. So, kunting paalaala lang, itong pagsasaliksik ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang beses pa lang ito ay medyo mahirap. Hindi natin na ito ay makuha ng agad-agad. Kailangan ng muraja'a, kailangan ng takrar, yung paulit-ulit. Uulitin natin. Hindi ibig sabihin na ako ay nakapagdaura na ng Kitabul Hajj, Kitabul Manasik, napag-aralan na namin yan sa Thanawi, sa Kulliya. Hindi na ako mag-aaral. Una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ilm, ang kaalaman dapat ulit-ulitin. Ang mga ulama, ang mga salaf, talagang inuulit-ulit nila kahit pa ito ay na-master nila. So every basa nila, tuwing sila ay nagbabasa, may natutunan sila, may dagdag na kaalaman kahit pa ito ay na-master na nila. So ang ilm, yon para ito ay matarsik sa ating zihin, sa ating mga puso, at para maisabuhay natin, kailangan ulit-ulitin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang advice ko sa aking sarili at sa inyo mga tagapakinig, kailangan natin na kumbaga magtanong sa mga ulama. Kung may mga lectures ang ating mga ulama na kailangan nating hudur, una na dito, yung kaalaman, dagdag kaalaman sa ating sarili, pagtanggal ng jahal, ng kamangmangan sa ating sarili,
Pangalawa dito yung ano, yung, gantimpala na, binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siguro sapat na ang isang hadith na kung saan, pinapadali sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating daan patungong paraiso. So itong biyaya, itong karangalan na, binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong magsasaliksik ng kaalaman, subhanallah, ito ay malaking, karangalan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Talagang la yastawi. Yung, magkaparehas ba yung mga taong nananaliksik ng ilm at saka yung mga taong, mangmang, walang kaalaman, nananatili lang sa kani-kanilang mga upuan, sa kani-kanilang mga bahay na, wala silang balak para sasaliksik ng ilm para sa kanilang mga sarili, para sa kanilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tab'an kalla la yastawi, hindi talaga magkapareho, okay? So, kung titingnan natin itong mga aya at saka hadith sa Western education, talagang be be sabihin na natin malaki talaga ang pagkakaiba. Yung taong naka-graduate ng engineer, College of Medicine, lahat-lahat. Ibig sabihin may mga bachelor's degree, yung mga, tao na walang pinag-aralan, talagang malayo ang kanilang agwat sa buhay. So, paano pa kaya 'pag, relihiyon na ang pinag-uusapan? So mararamdaman natin unang-una dito sa mundong ito, kapag ikaw ay, marunong sa relihiyon, ikaw ay isang alim, ikaw ay isang ulama, kahit sino pa ang nakasalamuha mo, talagang 'pag relihiyon ang pinag-uusapan, ikaw pa rin ang hinahangaan, ikaw pa rin ang tinitingala, ikaw pa rin ang tinatanong. Ikaw pa rin ang, pinauna kahit pa 'yan sino, kahit gaano pa siya kagaling sa mundong ito, basta wala siyang kaalaman sa relihiyon, ikaw pa rin ang, pinapunta sa unahan. Kaya ito ay malaking karangalan sa atin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gano'n din, mas ibig sabihin mas higit pa sa araw ng paghuhukom, sa araw ng kumbaga, pagkuha ng ating mga, reward na binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ito ay malaking karangalan. So, yon lang, bilang paalaala, talagang kailangan, may tikrar. May tikrar. Kapag halimbawa na, 10 beses mo ito inulit-ulit, 20 beses, 30 beses, talagang inshallah ma-master mo at yung ma-concern talaga ang isang tao kapag hindi niya, maisabuhay, sa kanyang sarili mismo. Hindi lang ito sa ibang tao, ha. Hindi, ang ating, layunin dito kapag tayo ay, mananaliksik ng ilm, kailangan talaga ito ay una sa ating sarili bago ang ibang tao. At dahil ang unang nakinabang dito ang ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, alhamdulillah, iyon ay bilang isang paalaala una sa aking sarili at saka sa inyo. So, pagkatapos ng isang ano, yung, mga hujjaj sa Arafah, sila ay, magtungo na diyan sa Muzdalifah. So, nabanggit din natin yung, mga gawain sa Muzdalifah. So, kadalasan wala naman, ginagawa diyan sa Muzdalifah kundi matulog lang after magsasagawa ng prayer, Maghrib at saka Isha. So, yun. At nabanggit din natin yung pagbato diyan sa Mina sa unang araw, ibig sabihin sa, Yawmun Nahar, sa araw ng pagkatay, sa Yawmul Eid. Yung mga Hujjaj wala ng Eid, ha. Hindi na sila sala ng 2 rak'ah, ibig sabihin wala ng Eid sa kanila dahil sila ay nasa Hajj. Yung mga hindi lang magsasagawa ng Hajj, yung, taong pumupunta diyan sa masjid o kaya sa musalla upang magsasagawa ng salatul Eid. Ngunit yung mga Hujjaj wala na. So, nabanggit din natin sa unang araw pa lang, bumato sila diyan sa Mina sa, kung tawagin, Jamratul Aqaba, yung malaking stone diyan. Ah
7 times. So ang paggawa dito, nabanggit din natin kung paano, itaas ang kanang kamay at binato yung Jamratul Aqaba, kung tawagin ito ay stoning. Una dito, babanggitin natin yung salitang Allahu Akbar, yung takbir. Yung takbir. So pag sinabi takbir, wala ng bismillah. Okay? Iyon ang zahir. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga nusus at sa mga gawain na iparating sa atin ng mga sahaba ng mga narrator. So, ang pagsasagawa ng Hajj, talagang kailangan ito ay tama at sunod sa Hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung saan tinuro niya sa kanyang mga ummah. Ayon sa kanyang sinabi, khudhu anni manasikakum. Talagang kailangan doon kung paano tayo magpe-pray, sallu kama ra'aytumuni usalli, ayon sa binanggit ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kailangan sumunod sa kanya. Ganon din sa pagsasagawa ng Hajj. At hindi lang specific sa dalawang ito, sa lahat ng ibadah, samba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nakatuon tayo sa kung ano ang tinuro ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pagsasagawa ng ibadah, ito ay tawqifiyah. So nabanggit natin very specific din diyan sa sa Mina, yung layunin sa pagbato. Dahil may mga kumakalat na video, talagang ang kanilang layunin, si Satanas ang binabato nila diyan sa Mina. Okay? At yung iba nga bumubuelo pa at mga tsinelas ang binabato nila, at may mga malalaking bato na dinadala sila, tapos talagang yung may pagkagigil. Okay? Ito ay hindi tama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at advance pa rin yung taong na magtanong sa mga ulama. So alhamdulillah, after doon, hanggang dito yung natapos natin. Sabi ng may akda, lahat ng mga Hujjaj, okay, thumma yufidu ila Makkah, at sila ay patungo sa Makkah. Magtungo na sila sa Makkah. Pag sinabi dito ay sa Makkah, sa Kaaba, kung saan matatagpuan ang Kaaba o kaya Masjidul Haram. Wayatufu al-qarinu wal-mufridu biniyati faridati tawafil az-ziyara wa awwalu waqtihi ba'da nisfi laylatin nahar wa yusannu fi yawmihi walahu ta'khiruhu. So dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, o dito, wa yatuful qarin wal mufrid bi niyati faridati tawafiz ziyara. Ang tamattu dito, talagang walang problema, dahil kapag sila ay magsasagawa ng tawaf, talagang ang kanilang intention, ito ay tawaful farida. Ibig sabihin ng tawaful farida, yung rukun kung saan ito ay mapabilang sa haligi ng Hajj. Walang problema dito yung tamattu. Kapag sinabi tamattu, yung nakapag-umra na ng buong buo, at saka pagdating ng yung tarwiya, bago sila pumasok sa ihram, kung tawagin, labbaika hajjan, pumasok na sila sa Hajj. So yung karin dito at saka mufrid, una pa lang pagpasok nila diyan sa Makkah, talagang nananatili na sila sa loob ng ihram, okay, hanggang sa matapos nila ang Hajj. Okay? So, bakit ito binanggit ng may akda, wa yatuful qarin wal mufrid biniyati faridati tawafiz ziyara? Dahil kung sila ay magtawaf diyan sa Baitullahil Haram, sa Kaaba, nang unang dating nila diyan sa Masjidul Haram, ito ay tawaful qudum. Ang unang tawaf nila, hindi ito ay tawaf para sa Hajj, kundi ito ay tawaful qudum. Ang tawaful qudum, ito ay mapabilang sa sunna, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sinisiguro dito ng may akda, talagang yung intention nila, pag tawaf nila dito, kailangan farida.
yung, haligi ng Hajj. So dito sa tamattu, obvious naman kung babanggitin pa ng paulit-ulit, okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa awwalu waqtihi ba'da nisfi laylatin nahar. Yung oras daw ng pagtatawaf sa Hajj, okay, sa lahat ng mga magsasagawa ng Hajj, kailangan ito ay tapos ng kalahating gabi sa Laylatun Nahar, sa gabi ng Eid, sa gabi ng Eid. Halimbawa, bukas na ang Eid. So, ang nagsimula dito ang oras na kung saan pwede tayo magtawaf ng tawafuz ziyara pagkatapos ng kalahating gabi sa araw ng sa gabi ng Eid. So, kung titingnan mo yung layo ng Mina at saka Kaaba, dahil ang Mina dito, hindi ka rin pwedeng bumato diyan sa Mina. Sa unang stoning pa lang, kailangan ba'da nisfil layl, ganon din pagkatapos ng kalahating gabi. Dahil hindi ka rin pinapayagan ng Sharia makaalis diyan sa Muzdalifah papunta dito sa Mina, kailangan ba'da muntasifil layl, pagkaraan ng kalahating gabi. So inshallah dito wala tayong problema dito kahit hindi ewan ko ba kung bakit ito binanggit ng may akda. Doon pa lang sa unang mismo diyan sa pag-alis sa Muzdalifah, inshallah yon sapat na yon. Pero dito parang takrar, ibig sabihin sinabi niya ulit, ربما هذا على وجه التأكيد إلا أنه يكفي ما ذكره في بداية الأمر. Dahil kung sapat na yung pagbanggit niya doon sa kabila kung saan binanggit niya ang pag-alis galing sa Muzdalifah. So dito parang naulit niya. So Allahu Ta'ala a'la wa alam, kung pagbabasihan natin yung unang binanggit ng may akda, itong pagbanggit niya dito ng pangalawang beses, wa awwalu waqtihi ba'da nisfi laylatin nahri ala wajhi ta'kid. Kumbaga, talagang sinisiguro ng may akda, doon nagsimula ang kanyang oras. Ngunit yung pag-alis diyan sa Muzdalifah papuntang Mina hanggang sa matapos natin yung stoning ng 7 times at saka pagpunta diyan sa Kaaba, talagang ito ay nangangailangan ng oras dahil medyo malayo. Siguro is about 7 kilometers to 8 kilometers from Muzdalifah. Okay? So medyo malayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nagtataka ako kung bakit ito ay binanggit ng mga akda ng paulit-ulit. Dahil ito ay dito, matan naman to eh. Yung binabasa natin, Matnu Zadil Mustaqni. So, pag sinasabi nating matan, kailangan talaga maikli. So, ganun din doon, tulad ng binanggit niya sa kanyang introduction sa Mukaddimah. Pero Allahu Ta'ala a'la wa alam dito sa kanyang binanggit. Tayyib. Wa yusannu fi yawmihi, at saka ito ay irerekomenda daw, magiging sunna, yung pagsasagawa ng tawaf, okay? Tawaf para sa Hajj, sa Yawmun Nahar, sa araw mismo doon sa araw ng Eid, sunna. Walahu ta'khiruhu, walang problema kahit ito ay hindi niya agad-agad ginagawa. Wala namang problema biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang hatol dito ay jaiz, ibig sabihin ito ay pinahihintulutan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Okay, after tawaf, so yung pagtatawaf, ay i-clear ko lang, nabanggit na natin ito ng paulit-ulit. Paano tayo magsasagawa ng tawaf sa unang mga lectures natin, 'di ba? Umiikot tayo ng 7 beses at una sa lahat, mag-intention tayo. Kailangan may wudu, may ablution at saka pagkatapos diyan, ay intention natin at tayo ay harap diyan sa Hajarul Aswad at kumbaga anong tawag dito?
anong tawag dito, yung paghalik sa Hajarul Aswad kung kaya natin, okay? Kung hindi naman hawakan, kung hindi naman at tsaka ituro lang at basahin ang Allahu Akbar. Tayo ay nagtakbir lang ng 7 beses mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Although ito ay paulit-ulit na natin, wala namang problema kung i-clear natin insyaallah subhanahu wa ta'ala. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganun pa rin, wala rin pagkakaiba sa tawaf sa umrah, sa hajj, wala rin pagkakaiba, ganun pa rin ang ating gagawin. Ngunit ang pagkakaiba dito yung ating layunin lamang. Ang ating layunin lamang. Tayyib. Pag sa Hajj, ang ating layunin ito ay para sa Hajj, tawaf para sa Hajj. Pag sa Umrah, ang ating layunin ito ay tawaf para sa Umrah. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن صعب مع طواف القدوم. Dito, binanggit mismo ng may akda, pagkatapos ng tawaf, kailangan niya magpunta diyan sa Safa wal Marwa. Tayyib. May naiwan tayo dito, hindi niya binanggit, ngunit binanggit niya sa mga nakaraan nating lectures, yung pagsasagawa ng 2 rak'ah after tawaf. So nabanggit ito. So, qad ahsana al-muallif fi hadhihi al-jumla, طيب في صنعه في هذه الجملة لأنه لم يذكر ركعتي الطواف لأنه قد سبق ذكره. Yung pagsasagawa ng dalawang rak'ah tawaf, kung saan ito ay ginagawa after tawaf. Dahil nabanggit ito sa mga unang binanggit ng mayakda, insyaallah subhanahu wa ta'ala, wa hada yakfi. Fa ala syarih, yung mga kumbaga mga taong nagbabasa ng matan na ito at nagpapaliwanag ng matan na ito, kailangan nila ng tanbih. Yung nag-isara lang sila para aware yung mga nakikinig. So dito, after tawaf, kailangan magsala ng 2 rak'ah doon sa khalfa maqami Ibrahim, sa talikod ng talampakan ni Abraham alayhi salam. Ngunit kung ito ay maraming tao at hindi pinahintulutan dahil may mga mas'ul diyan, may mga tagapamahala, lalong-lalo na yung mga syurta, rijalul aman, talagang hindi tayo pinapayagan dahil ito ay yusabbibu az-ziham. Kumbaga tayo ay nagdudulot ng malaking traffic mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So for the sake of para sa karamihan, talagang tinatanggap natin yon at pwede tayong magsala kahit saan diyan sa Masjidul Haram. Tayyib. طيب okay. Qala al-mu'allif thumma yas'a bayna as-Safa wal Marwa. At ganun din, nabanggit din natin yung pamamaraan ng pagsasagawa ng Safa, ng sa'i sa pagitan ng Safa at saka Marwa. Pagkatapos ng sala, tayo ay patungo na diyan sa Safa at saka Marwa. So ang pamamaraan, alhamdulillah, ito ay nabanggit na rin natin, pero wala namang problema kung ulitin natin para medyo klaro at saka ma-clear natin yung mga sunod-sunod na pagsasagawa ng Umrah at saka Hajj. Tayyib. Magtungo tayo diyan sa Safa at saka Marwa. In kana mutamatti'an, kung siya ay isang tamattu'. Okay? Isang tamattu'. Dahil ang tamattu' kahit nakasa'i na siya, yung unang pasok niya diyan sa Makkah, ito ay para sa Umrah. Sinabi natin ang pagtatawaf at saka pagsasa'i, ito ay gawain ng Umrah, at after niyan, pag-ahit ng buhok o pagputol ng kanilang buhok, talagang maghalo na sila back to normal, and then mag-antay sa Yawmut Tarwiyah. So, okay. Aw ghayrahu walam yakun sa'a ma'a tawafil qudum. Pag sinabi dito, sabi niya, aw ghayrahu, ghayral mutamatti, ibig sabihin, qarin at saka mufrid. Yung qarin at saka mufrid,
kung hindi naman nakapagsa'i pagkatapos ng tawaful qudum. So yung pagtatawaf ng qarin at saka mufrid, iyon kapag yon ang layunin nila, sa unang dating nila diyan sa Masjidul Haram, kung magtawaf sila, ang tawag diyan tawaful qudum, ito ay mapabilang sa sunnah at binanggit ito natin ng paulit-ulit. So kung sinundan nila ng sa'i after tawaf, magsa'i sila, ang sa'i dito ay para sa Hajj. Kung makapagsa'i sila after tawaful qudum, pagdating ng Hajj, yung binanggit natin, thumma yufidu ila Makkah wa yatuful qarinu wal mufridu bi niyatil farida, kung pagkatapos nila magsasagawa ng tawaf dito sa tawaful Hajj, kung makapagsa'i sila after tawaful qudum, nung unang dating nila dito, itong dalawa, qarin at saka mufrid, hindi na kailangan magsa'i ng maratan ukhra. Hindi na kailangan ulitin ang sa'i dahil sapat na ang unang sa'i nila. Ito ay para sa Hajj. Kailangan lang ng intensyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kung medyo nahihirapan tayo, wala namang problema dito dahil kadalasan ng ating ginagawa, tamattu' tulad ng binanggit ko, talagang lahat ang mga hujjaj galing Pilipinas, kung nakikita natin na ito ay nakatahallul sila lahat. So medyo ibig sabihin medyo sensitive itong dalawang qarin at saka mufrid. Medyo sensitive maliban na lang kapag ito ay nahuli sila, wala nang oras para diyan sa magsasagawa ng umrah. Talagang ito talaga ang ginagawa ng mga karamihan. So itong tamattu, kadalasan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga nasa malayo, iyon ang kanilang layunin. So inshallah, wala tayong problema dito. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma qad halla lahu kullu shay'in. Pagkatapos niya magtawaf at saka magsa'i, okay, nakatahallul na siya ng buong buo. Ibig sabihin, lahat ay pwede na, back to normal na, hanggang sa gawain ng dalawang mag-asawa. Kung may chance, halimbawa, wala namang kasama sa hotel, halimbawa lang ha, walang problema dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. So yung unang tahallul na binanggit natin sa araw ng Eid, Yawmun Nahar, kapag naka-stoning na diyan sa sa Mina ng 7 beses at nakapaggupit na at katay na ng hayop, so nakatahallul na sila ng tahallul awal. So kapag tahallul awal, back to normal na sila, maliban lang doon sa gawaing mag-asawa. Okay? Kapag nakatawaf naman at saka nakasa'i, pagkatapos niyan, back to normal na sila, kasama na doon yung gawaing mag-asawa. Walang problema dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Back to normal na ng buong buo. Wala nang ibang pinagbabawal dito. O lahat-lahat na yon. Tayyib. Pagkatapos diyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasama sa sunna yung pag-inom ng ma'u zamzam diyan sa Makkah. Tayyib. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. Pagkatapos diyan, umuwi na siya at matutulog siya sa Mina na ng tatlong gabi. So idiretso ko na lang dito, parang shortcut ko na lang dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpunta natin diyan sa Mina, yung pagtulog natin, kasama ito sa obligatory mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, bawat araw hanggang sa 13 days ng Dhul-Hijjah, talagang may stoning tayo diyan sa Mina. Ang 11 days, bali 3 ang binabato natin. Yung unang stone, pangalawa, at saka yung Jamratul Aqaba, yung pinakamalaki. Okay? Jamratul Ula, wal Wusta, at saka yung pinakamalaki. So, bale 21 bato, yung maliliit na bato, ang gagamitin natin dahil bawat isa bale 7, bale 7 beses
tayong magbato. Sa unang araw, sa Yomul Eid, isa lang ang binabato natin sa pinakalas, yung pinakamalaking stone diyan sa Mina. So, 11 days, lahat babatuhin natin dahil bali tatlo yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, doon tayo magsimula sa sa maliit. May nakalagay din doon. Ito ay maliit, unang babatuhin, pangalawa, at saka pangatlo. So, ganun din ang ating gagawin. Ganun din ang ating gagawin. Itaas ang kanang kamay at magtakbir bawat pagbato natin diyan doon sa tinatawag nilang Jamratul Ula. Unang bato, pangalawa, yung Jamratul Wusta, yung sa gitna, yung nasa gitna. Ay panghuli, yung last, Jamratul Aqaba. So dito, ang sunna mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung sa 11 days, ang pagbato natin diyan 7 times, di ba? Tapos pagkatapos natin ng ng Jamratul Ula, pupunta tayo diyan sa Jamratul Wusta hanggang sa pumagitna tayo sa Kaaba. Tayo ay manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng panalangin na pwede yung ikakabuti natin sa dunyang ito, sa mundong ito, hanggang sa araw ng paghukom, at lahat ng pwede nating hingin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pwede tayong manalangin diyan. Ito ay wayad'u tawilan, sabi ng may akda, talagang dapat pahabain mga 10 to 15 minutes. Talagang yun, huwag tayong nagmamadali. Pero, may pero dito yung mga tagapamahala diyan, lalong-lalo na yung mga pulis, Rijalul Aman, talagang may tertib sila. Yung parang hindi nila pinapayagan tayo ay manatili ng matagal diyan sa Mina dahil parang nagdudulot ito ng stampede mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero hangga't kaya, kahit 1 minuto lang at mga 30 seconds, kailangan pa rin natin magdua diyan. Dahil kasama ito sa mga lugar na kung saan ito ay malapit na tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. After diyan, okay, pumunta naman tayo sa Jamratul Wusta, yung pangalawang stone. Doon naman tayo. So ang gagawin natin sa unang stone, ganon din ang gagawin natin diyan sa pangalawa. After diyan, tayo ay manalangin din. Tapos after diyan, babatuhin na natin yung Jamratul Aqaba, yung malaking stone. After diyan, diretso na tayo at back to anong tawag diyan? Sa ating mga tent diyan sa Mina. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaf'alu hadha fi kulli yawmin min ayyam at-tashrik ba'da az-zawal. Ito ay dapat ginagawa ito sa bawat araw sa araw ng tashrik. Anong ibig sabihin ng araw ng tashrik? Yung 11 days, 12 days, 13 days ng Dhul Hijjah. Ang tawag dito sa tatlong araw na ito ay Yamut Tashrik. Lang natuto yung ko. Kasi kagigising ko lang. Bismillah. Hindi natin mabigkas ng tama yung huruf. Okay. Ang tawag diyan ay Yamut Tashrik. Ibig sabihin, yung 11 days, 12 days, at saka 13 days, kailangan bumabato tayo diyan sa Mina. Okay? Okay? Ang nagsimula ito ba'da zawal, pagkatapos ng zawal, pagkatapos ng zuhur. Okay? Ba'da zawal. So, dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ng zawal, kahit hindi tayo makapagsala ng zuhur, pwede tayong diyan mag-stoning diyan sa Mina. Okay? Ngunit tulad ng binanggit ko, at ito ay paulit-ulit, sa panahon natin ngayon medyo mahirap dahil
Una na dito yung mga tagapamahala, talagang may schedule diyan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, tayo ay sumunod na lamang para magiging arrange yung pagsasagawa natin ng Hajj para hindi tayo ah, anong tawag, nakapagdulot ng ziham, malaking stampede at yung makapagbigay tayo ng pinsala sa ating mga kapwang magsasagawa ng Hajj. So walang problema dito inshallah subhanahu wa ta'ala, tayo ay sumunod lang sa ating mga sheikh. Ang importante makapagbato tayo diyan sa Mina. Wa in ramahu kullahu fi ath-thalith ajaza'ahu wa yurattibuhu bi niyatihi. Kung ito ay hindi na siya magbato sa 11 days, 12 days at sinasagaw gagawin niya ito sa last days ng Ayyamut Tashrik, yung pinakahuling araw ng Ayyamut Tashrik, ibig sabihin doon sa 13 days, wala namang problema dito, ito ay jaiz. Ngunit kailangan niya itong gagawin ng murattaban, yung pagkasunod-sunod. After, halimbawa, magbato siya sa unang stone, pangalawa, pangatlo, ito ay para sa unang araw. Tapos babalik naman siya. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siguro sa unang beses, okay, sa unang panahon, pwede itong gagawin dahil pwede tayong bumalik at kulang pa ang mga tao. Pero ngayon, lalo na pag ikaw ay grupo, talagang pinipigilan, pinagbabawal ng mga tagapamahala diyan sa Mina para hindi tayo makapinsala ng iba, makapagdulot ng stampede, ng ziham, matinding traffic. Siguro ito ay pag mag-isa ka lang, pwede ito dahil pwede ka naman makasingit. Okay? Pwede ito. Ang dapat kasi hindi ko na ito mabanggitin. Kaya lang, nabasa ko na wala dapat nang banggitin. Tayyib. Pero pag grupo, talagang huwag na. Kailangan pa rin araw-araw para ito ay anong tawag dyan? Tayo ay makasunod sa mga tanzimat, yung mga arrange ng mga yung pagtartib ng mga tagapamahala diyan sa Mina, okay? Dahil ina-arrange nila, kumbaga tinatartib nila yung mga pagbato natin diyan sa Mina para hindi tayo kumbaga lalo sa bibuziham, okay? Para hindi tayo makapagdulot ng malaking ziham diyan sa Mina at maka-stampede ng iba. Tayyib. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ. Ibig sabihin, kung hindi niya ito ginagawa o kaya hindi siya matulog diyan sa Mina, okay, sa gabi, kailangan niyang magkatay ng dam. Ibig sabihin, magbayad siya ng parusa, magkatay siya ng hayop bilang isang parusa sa pag-iwan niya sa mga wajibat. Dahil ang pagbato diyan sa Mina at saka pagtulog natin diyan sa Mina, kung tawagin al-mabitu bimina layali ayyamit tashrik, mapabilang ito sa obligatory ng Hajj. O kaya walang problema halimbawa kung ito ay maiwan, huwag tayong mangamba, ang ating Hajj ito ay inshallah tinatanggap, ngunit kailangan lang natin magbayad ng hayop, mag-alay tayo ng isang hayop upang sa ganon makumpleto natin ang gantimpala na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mga kapatid, para kayo hindi magtaka, وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ خَرَجَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الْغَدِ. Dito, karamihan sa mga hujjaj, kung magtanong kayo at kung masubukan nyo, sa 12 days pa lang ng Ayyamut Tashrik, makikita na natin nasa hotel na sila. Kung saan doon sila tumuloy, sabihin na natin sa kanilang accommodation, okay? Nasa hotel na sila. Kung tutuusin, hanggang sa 13 days pa sila diyan sa Mina. Pero karamihan sa kanila nandiyan na sa hotel. Okay? Kung saan tumuloy sila, kung saan
ang unang dating nila, diyan sila sa hotel. Tayyib, binabanggit dito kapag waman ta'ajjala fi yawmayn kharaja qabla al-ghurub. Kapag nagmamadali sila doon sa 2 araw lang diyan sa Mina hanggang sa 12 days lang, ibig sabihin hindi na sila magbato ng 13 days. Okay? May naiwan sila 21 bato na kung saan para gamitin nila diyan sa 13 days ng Dhul-Hijjah. Kapag iniwan nila ito, kailangan lang nila lumabas diyan sa Mina bago lumubog ang araw. Pero kapag naabutan sila, lumubog ang araw, kailangan nilang manatili diyan sa Mina. Hindi sila pwedeng lumabas. Kaya after stoning, siguro nagmamadali na para hindi maabutan sa paglubog ng araw, lumabas na sa Mina hanggang sa makarating sa kanilang mga kinaroroonan o kaya sa kanilang mga accommodation. So dito walang problema para hindi lang kayo magtaka. Okay? Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dito medyo natapos na natin ang gawain ng Hajj. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa idza arada al-khuruj min Makkah lam yakhruj hatta yatufa lil wada' fa in aqama aw ittajara ba'dahu a'ad. Tayyib, dito kapag gusto nang lumabas ang isang magsasagawa ng Hajj diyan sa Makkah, pauwi na siguro, kailangan niyang magtawaf ng tawaful wada'. Okay? So dito sa tawaful wada', yung farewell tawaf, kung saan ikaw ay namamaalam na, kasama ito sa obligatory ng Hajj, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At hindi ito pwedeng iwanan, maliban na lang diyan sa mga babae na may regla. Ang babae may regla, walang problema dito, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, at sila ay pinapatawad dito at walang nakatuon na parusa sa kanila. Ibig sabihin, mustathna sa kanila, exempted sa kanila itong gawain ng tawaful wada'. Okay? Walang problema dito, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sa lalaki at sa mga babae na wala namang regla, kailangan nilang magtawaf ng wada'. Okay? So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, based sa aking experience, at inulit-ulit ko rin ito na pinapaliwanag sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan diyan sa Makkah. Tingnan nyo dito, fa in aqama aw ittajara ba'dahu a'ada. Base sa aking nalalaman, yung pagtawaf ng farewell tawaf, 2 days pa lang bago sila umalis diyan sa Makkah, o kaya 3 days pa lang, o kaya matulog pa sila ng isang gabi diyan sa Makkah, nakapagsagawa na sila ng tawaful wada'. So anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, halimbawa bukas na ang kanilang flight o kaya sa makalawa, magtawaf al-wada' na sila ngayon araw, lahat ng kanyang mga jama'a, at hindi na niya, after dyan, pupunta na sila dyan sa hotel kung saan sila nakatira, at pinagbawalan niya ang kanyang mga jama'a na lumabas dyan sa hotel dahil tawaful wada' na daw, kahit pa ito ay matulog dyan sa Makkah. Okay? Ito ay hindi tama mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang tawaful wada', kailangan itong gagawin pag malapit ka na umuwi. Halimbawa, umuwi ka ng after zuhur sa araw na ito. Kailangan magtawaful wada' ka mga 10 o'clock, 11 o'clock dyan. Pagkatapos dyan, umuwi ka na. Yung nakabihis ka na, pagkatapos mo ng tawaful wada', nakaready na ang bus, tapos paalis ka na. Kaya nga, kapag ikaw ay matulog pa ng isang gabi, mananatili ka pa dyan na para sa business, kailangan mong ulitin. So yung mga ibang jama'a, ibang masyayikh, okay? Yung mga ibang masyayikh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal naming tagapakinig, yon ang kanilang ginagawa. So hindi ito tama. So hindi ito tama mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Kaya nga farewell tawaf eh. Yon ang pinakalas na kung saan pinakahuling gawain ng isang magsasagawa ng Hajj diyan sa Kaaba. Ngunit kapag ikaw ay after diyan mananatili pa ng 2 araw, 3 araw, kailangan mong ulitin. Iyon ay mapawalang bisa ang iyong tawaful wada'. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in tarakahu ghairu haidin raja'a ilayhi fa in shakka aw lam yarji' fa alayhi damun. Kung ito ay sinasadya na iniwan ang tawaful wada', farewell tawaf, na hindi naman siya babae na dinatnan ng kanyang bisita. Okay? O ibig sabihin, ang babae na dinatnan ng kanyang bisita, free, walang problema dito. Ito ay pinapatawad siya ng ating syariah. Kung sinasadya na ito na iiwanan, raja'a ilayhi, kailangan niyang balikan. Kailangan niyang bumalik para magsasagawa ng tawaful wada'. Kung ito ay fa in shakka alayhi, nahihirapan siya at nasa malayo na siya, halimbawa nasa Jeddah na at paparating na ang kanyang flight, tapos hindi niya kayang bumalik, fa alayhi dam, kailangan niyang magbayad ng isang magpenalty na magkatay ng isang kambing, okay? Dam. Kailangan siyang magbayad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam upang ialay diyan sa Makkah. Ito ay bilang kabayaran sa kanyang ginagawa, bilang parusa sa kanyang ginagawa dahil mag-iwan siya ng obligatory ng Hajj. Okay? Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in akhara tawaf az-ziyarati fatafahu 'inda al-khuruji ajaza'a 'anil wada'. Kung halimbawa, sabi niya sa araw ng Eid o kaya after Eid, hindi muna ako magtawaf. Okay? Hindi muna ako magtawaf. Pagsabay ko na lang yung tawaful wada' at saka tawaful hajj. Sabi ng may akda dito ay walang problema dito. Sapat na. Halimbawa, hindi siya magtawaf para sa hajj at saka hindi din siya magsa'i kasi ang sa'i kailangan talaga after tawaf, okay? Hindi muna siya para sa hajj. Bumalik siya sa hotel, ngunit wag lang siya lumapit sa kanyang asawa dahil hindi pa siya nakapagtahalo ng buong-buo tulad ng nabanggit natin. Kasi hindi pa siya nakapagtawaf ng hajj. Sabi niya, para hindi ako nahihirapan, pag-uwi ko na lang, ipagsabay ko na lang yung wada' at saka tawaful hajj. Okay? Sabi ng may akda dito, ito ay sapat na doon sa wada', walang problema. Ngunit, kailangan ang kanyang intention dito, yung intention diyan para sa hajj. So yung wada' tabi na, ibig sabihin sumunod na dito, walang problema insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kung pinagsabay niya, walang problema dito, ito ay mas mainam biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ngunit huwag niyang kalimutan magsa'i para sa hajj. After tawaf, kailangan niyang magsa'i insyaallah subhanahu wa ta'ala. And after diyan, pwede na siyang umalis papunta kung saan siya uuwi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. So, ang tawaful wada', pwede niyang pagsabayin diyan sa isang gawain, diyan sa tawaful ziyarah o kaya tawaf para sa hajj, kung saan ito ay magiging haligi para sa hajj. Pwede niyang pagsabayin, ngunit kailangan talaga yung niya niya diyan sa tawaful hajj talaga. Yung niya. Okay? Yung intention niya. Kapag ang intention dito na tawaful wada', kailangan siyang magtawaf para sa hajj kasi naiwan yung haligi. Okay? Kaya dapat dito sa intention, sa layunin niya para magtawaf, iuna pa rin yung haligi ng hajj. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, maging ito ay maliwanag sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. May mga nabanggit dito, wa yustahabu ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. So ito lang ang babanggitin ko, yung sifatul umrah at saka parang hindi na kasi nabanggit na natin yung sifatul umrah. Tayyib. Binanggit ng may akda dito, sabi niya, wa yustahabbu ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabray sahibayhi. So dito
Iyon ang binanggit ng may akda. Sabi niya ito ay pinahintulutan, irerekomenda. Okay. Pag sinabi na yustahabbu, ito ay sunna, yung pagbisita sa libingan ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diyan sa Madina at ang libingan ng kanyang dalawang sahaba, si Omar at saka Abu Bakar. Ito ay sunna. Ngunit indal muhakkikin, sa mga nagpatotoo ng ng isyu na ito, hindi ito sunna mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagbisita sa libingan ng ating mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sunna. Okay? Pakinggan niyo mabuti. Kung magbisita tayo sa Madina, ang unang layunin natin, kailangan yung masjid, yung Masjidun Nabawi, dahil ito ay nabanggit sa hadith, tayo ay pinagbawalan ng ating relihiyon na mag-travel upang bisita ng mga libingan. So hindi ito pwede. Kailangan dito, ang nabanggit sa hadith, pwede tayong mag-travel kung magbisita tayo sa tatlong masjid. Una na dito yung Masjidul Haram, Masjidul Nabawi at saka Masjidul Aqsa. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yon ang unang layunin natin. Kapag tayo ay magpunta sa Madina, yung makapagsala diyan sa Masjidul Nabawi. Dahil ang pagsasagawa ng prayer diyan is equivalent to 1,000 prayer sa isang prayer lang. So malaki ang gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung pagbisita natin diyan sa libingan ng ating propeta, ito ay tabi'. Nandiyan ka naman kailangan mong bisitahin, bisita ka na, magiging sunna. Pero yung unang layunin mo na magbisita lang, wala na sa isip mo yung pagdarasal diyan sa mosque ng Masjidun Nabawi, ito ay hindi, ito ay malapit sa bid'ah na talagang dapat iwasan ng isang Muslim. Dahil ang pagbisita, yung magrehla ka, okay, yung magrehla, ibig sabihin mag-travel ka upang makabisita ng isang kubur o kaya libingan, hindi ito pinahihintulutan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So, una dito, yung general rule natin, ang lalaki, pagbisita sa libingan, ito ay sunnah. Ngunit, hindi pwede mag-travel para makabisita lang ng libingan. Okay? Maliwanag ba? Kaya nga hindi pinahintulutan dito yung layunin natin magbisita lang diyan sa sa libingan ng ating mga propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dahil tayo ay naka-travel. Pero kapag nandiyan ka na sa Manila, pwede mo nang bisitahin. Walang problema dito. Ito kasama sa sunna. So, ang ano dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang general rule dito, ang pagbisita sa libingan kasama ito sa sunna. Tulad ng nabanggit sa hadith, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ngayon, dati sabi ng ating mahal na propeta, talagang hindi ko kayo pinahintulutan na magbisita sa mga libingan. Ngayon, pwede na kayong magbisita. Ito ay sunna para sa mga kalalakihan. Huwag lang na mag-travel upang makabisita ng libingan. Para pag sa kababaihan naman, ito ay nagkaroon ng mga ulama ng iba't ibang opinion tungkol sa pagbisita ng libingan. Nagkaroon ng iba't ibang opinion. Meron dito na talagang hindi pinahintulutan. At ito ang madhab na malapit sa paningin ko. Hindi, la ulzimukum. Hindi ko kayo pinipilit sumama dito. Okay? Una na dito, muharram, talagang haram ang mga babae na magbisita sa mga libingan. Pangalawa, pwede at ito ay may condition. Pwede, ito ay may condition mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At binanggit ito ng Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kung una na dito yung amin, yung walang fitna, na nagdudulot ng fitna. Pangalawa, hindi umiiyak. Okay? Ang mga fitna dito nangyayari talaga sa panahon natin ngayon. Kaya mas mainam sa mga mufti, talagang hindi pinahintulutan yung mga kababaihan
na magbisita sa mga kubur. Makikita natin kung papahintulutan natin halimbawa na maglagay tayo ng kondisyon, ito ay magagawa ba lahat? Ma-comply ba ang mga kondisyon? Hindi. May mga kababaihan na walang takip sa ulo, walang kombong, na sabihin na natin walang kombong, pumupunta diyan sa libingan. Tapos inaapakan pa ang mga libingan, parang hindi masunod yung mga kondisyon. Tapos may mga aura pa, nakikita pang kanilang mga aura. May mga cake, may dalang cake pa sila para sa birthday day. Yung mga khurafat na kung saan na wala namang pinagmulan sa ating mga relihiyon. Kaya mas mainam sa mga mufti, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iyong fatwa, unang kaul, unang opinion ng mga ulama, talagang bawal ang magbisita, ang mga kababaihan na magbisita diyan sa mga libingan. Okay? Bawal talaga, at ito ang malapit sa aking paningin sa panahon natin ngayon. Yung mga ulama na kung saan pinahintulutan nila ang pagbisita sa libingan sa mga kondisyon na binabanggit nila, tinitingnan nila yung sitwasyon ng kanilang yung kanilang mga kababayan sa panahon nila. Dahil una na dito, yung mga ulama na nagsasabi ito ay pwede, siguro lahat ng kanilang mga kababayan, kalugar sa panahon na yon, ito ay mutaallim, may mga pinag-aralan. Pero sa panahon natin ngayon, may mga engineer, may mga doktor, may mga mataas na pinag-aralan sa Western education, ngunit mangmang pa rin sa ating relihiyon. Kahit magbasa ng Surah Al-Fatiha, talagang wala. Hindi nila mabigkas ng tama. So dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kailangan natin mag-ingat sa mga ganitong fatwa para hindi tayo makapagbigay ng fitna sa ating mga kababaihan. Dahil ang ating mga kababaihan, ito ay madaling udyukin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yon ang point ko dito, talagang ang pagbisita diyan sa kabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi ito kabilang sa mga sunnah. Ngunit kung ikaw ay magpunta diyan sa Madina, ang layunin mo magsala ng diyan sa Masjidun Nabawi, at ito ay tabi naman, walang problema kung ikaw ay magbisita diyan sa kabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam at ikaw ay magsalam diyan sa kanya, assalamu alayka ya Rasulullah wa ala sahibayk, ang dalawa, kasama yung dalawang sahaba, Umar at saka Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar, assalamu alayka ya Abu Bakar. So ito lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito talaga, ito yung miza na kahit may mga babae, pwede diyan dumaan para magsalam diyan sa ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diyan sa Madina. Okay, ulitin ko, kapag ang layunin magbisita lang ng kubur, libingan diyan, hindi pwede. Ito ay hindi pinahintulutan at hindi kasama sa sunnah. Pero kapag layunin natin magbisita diyan sa Madina para makapagsala, dahil ito ay malaking gantimpala, at pagdating natin diyan, ang isunod na natin yung pagbisita ng kabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inshallah walang problema dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. So after this, kukunin natin yung Arkanul Hajj, ha. Kahit nabanggit na natin ito ng paulit-ulit, ngunit inshallah subhanahu wa ta'ala, walang problema dito, biidnillah. Tayyib. Arkanul Hajj, bali apat. Una dito yung al-ihram. Ang pag sinabi natin al-ihram, ad-dukhulu fin nusuk, yung pagpasok natin sa Hajj at saka Umrah, okay? So yung niya natin. Wal-wukuf, yung pananatili natin sa Arafah. Pangatlo, tawaful ziyara o kaya tawaful ifada, yung pagtawaf natin para sa Hajj, was-sa'yu, yung pagsasagawa ng Hajj, okay? So ito ay yung rukun naman ng Umrah. Una na dito, bali tatlo. Yung ihram, ganun din, yung pagpasok natin, labbaika Umrah. Ito ay isinasagawa sa mikat, okay? At saka tawaf, yung tawaf para sa umrah, at saka sa'yun. Itong tatlo, ito ang kumbaga, ito ang haligi ng ang umrah. Ang pagkakaiba lang nila doon sa haligi ng Hajj,
ang haligi ng Hajj may wuqufu bi Arafah, may pananatili diyan sa Arafah. Ngunit ang iba insyaallah subhanahu wa ta'ala ito ay parehas lamang. Tayyib, ang mga wajibat siguro hindi na natin 'to babanggitin, wala namang problema at nabanggit na natin 'to para hindi lang tayo malito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang natira lang sa atin yung udhiya, yung pag-alay ng udhiya, okey, at siguro may introduction na tayo dito kahapon, walang problema biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kung may mga katanungan lang kayo, puwede kayong magtanong. At yung akika, insyaallahu subhanahu wa ta'ala siguro sa ibang araw na lang. So dito nagtatapos ang ating lecture, walillahil hamd, na maging ito ay, kumbaga, isang liwanag sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ay insyaallah subhanahu wa ta'ala na sana may makukuha tayong aral dito sa mga napag-aralan natin at maisabuhay natin sa ating mga sarili at maipalaganap sa ating mga kapwa, pamilya, mga kaibigan, kalugar at kahit sino diyan na ah, kumbaga gustong mag-aral ng kaalaman lalong-lalo na sa ating relihiyon. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib. Antayin lang Alhamdulillah. natin yung ano, sige, okay? So, Sige. alhamdulillah. So, ayan, jazakallah khairan ya Shaykhana, no? At doon natatapos ang ating muhadara sa araw na ito patungkol sa mawduan na itinalakay ng ating butihing Sheikh. So, sa ating mga tagapakinig, kung sino man ang mayroong katanungan, no, patungkol sa naitalakay natin ngayong araw, o di kaya naman sa mga nakaraang araw, no, kahapon or yung mga nauna pang mga lecture, inshallah, maaari po ninyong itanong, i-open lamang ang inyong mga mic, o di kaya naman ay mag-message dito sa ating chat box. Nang sa ganon, ay mabigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan at mabigyan ng linaw, no? Inshallah. Inshallah po mga kapatid, no? Mag-send lang po tayo ng ating mga tanong dito sa ating chat box o kaya naman i-open ang ating mga mic. Ito po siguro ya Sheikh. Nabanggit niyo po kanina na ang tawaf al-wada ay kapag aalis na ng Makkah. Yes. So, kung halimbawa ay mag-i-stay pa ng Makkah after 5 days, no? Halimbawa, after 5 days ng ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, sabihin natin ika-15 ng Dhul-Hijjah, yun pa lamang yung araw ng pag-alis nila ng Makkah, ay doon pa lamang ba sila magtatawaf al-wada? Yun po, Sheikh. Yes, sa huling araw nila diyan sa Makkah. Sa huling siguro sabihin na natin sa huling oras nila. Ayun, tamam. So, ayan. Syukran po ya Shaykhana. Sige. Kahit halimbawa kahit isang buwan pa siya diyan sa Makkah after Hajj, pag aalis na sila, pwede bago sila magsagawa ng tawaful wada, yung farewell tawaf. Ayun, alhamdulillah. Malinaw po ya Shaykhana.
So, sino pa pong may mga katanungan? Open po tayo ngayon for questions, inshallah. Pasensya na kayo, talagang inaantok ako pag sa umaga. Sa totoo lang, hindi talaga ako makatulog sa gabi. Kagabi wala akong tulog. Mga 15 minutes lang siguro na nakagising na ako sa ano, sa Fajr. Kaya na late talaga ako. Subhanallah. Qadarallah, khairan po ya Shaykhana. Ah. So, siguro, walang daling magtatanong, no? Naway, malinaw naman ang lahat ng mga naibahaging kaalaman sa atin ng ating butihing lecturer. So, alhamdulillah, reminder lang bago tayo mag-end ng ating meeting, inshallah, ay sa lahat ng mga nandito pa sa ating meeting, no, please fill up po ng ating attendance form. Nang sa ganon, ay mabigyan po kayo ng certificate, no? Dahil kapag hindi kayo nakapag-fill up, ay hindi namin kayo mabibigyan ng certificate. Dahil sa inyong pag-fill up, no, ma-access namin ang inyong mga Gmail account at doon namin ma-send ang inyong mga certificate. At ganoon din, sinend po natin dito sa ating chat box ang mga links, no? Ang mga link ng ating GC. So, maaari po kayong mag-join nang sa ganon ay maging updated po tayo, no, sa mga susunod pang mga programs, sa mga muhadara o dawra at iba pang mga programs na da'wiyah, no, patungkol sa Islam. So, mag-join lamang po kayo nang sa ganon ay maging updated po tayo inshallah. So, nandito po sa ating chat box. I-click lamang po ninyo ang link at mag-join. So, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat, na sa pagtatapos ng ating mapagpalang dawra, no, tungkol sa Hajj, kami ay taus-pusong nagpapasalamat. Unang-una, syempre sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay sa atin ng pagkakataong makadalo, no, maka-attend at makapakinig at matuto tungkol sa pinakadakilang haligi ng Islam, no, which is ang Hajj. At nawa ang mga kaalaman na ating napakinggan ay hindi lamang manatili bilang impormasyon, kundi maging daan upang lalo nating mahalin at maging daan upang lalo nating mahalin ang relihiyong Islam at ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, kami ay taos pusong nagpapasalamat sa ating mga sa ating minamahal na Sheikh, sa ating lecturer, at sa lahat ng mga nag-organize ng program na ito. At sa bawat isa, no, sa lahat ng naging bahagi ng matagumpay at mabiyayang gawain na ito. Jazakumullahu khairan sa inyong oras, suporta at sakripisyo. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay tanggapin niya ang ating mga pagsisikap at patawarin ang ating mga pagkukulang, at gayon din na pagkalooban tayong lahat ng pagkakataon na maisakatuparan at maisagawa ang Hajj ng mayroong katapatan at pagtanggap mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, sa angkop at tamang pamamaraan. No? Allahumma razukna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. No, ating tandaan na ang tunay na bunga ng kaalaman ay ang pagsasabuhay nito. No? Nawa ang dawra na ito o ang mga muhadara na ibinahagi sa atin ng ating butihing lecturer ay baunin natin, no? Nang sa ganon ay mai-apply natin kapag dumating sa ang pagkakataon na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabisita ang Makkah, no? At maisagawa ang isa sa haligi ng Islam, ang Hajj. No, ay ipagkaloob ito sa ating lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At muli, maraming salamat sa inyong pagdalo. Naway
pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah. At hanggang dito na lamang, inshallah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله التوفيق والهداية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته